I never thought I'd feel like this. Grabe, first time ko na mag solo travel kaso. So syempre naghanda muna ako ng mga pwede kong ipangpasalubong kay na lola at kay tatay. At syempre nag-i-empake na rin ako dahil kinabukasan na rin ng flight nung tinitake ko tong video na ito. At ito na nga, meron lamang kasing 7 kilo limit ang pagdadala ng bagahe pero nasobra ng 1 kilo. So ang ginawa namin is binawasan namin ng 1 kilo dahil meron kasing mga additional charges ito kung sakaling nasobrahan sa kilo. Kinabukasan, buti na lang nagpa-online check-in na lang ako para diretso na ako sa boarding gate. At ito na nga mga kaamigo, that time kinabahan talaga ako dahil first time ko lang talaga itong pagbabiyahe mag-isa. Last time is meron na talaga kaming trauma niyan nung naiwan kami ng eroplano na nasa boarding gate na sana. Pero binanawala ko na lang yun at inisip ko na lang nakaka-enjoy ito. Na nga more than 30 minutes ako naghintay dito before mag-take off ang eroplano. Buti na lang mga kamigo, maganda naman ang panahon at grabe nung time na yan, parang unbelievable talaga para sa akin na magbiyahe mag-isa. Grabe. Pero mga kamigo, 10 days before yung flight na ito is nagpabook na ako, so grabe ang mahal ng binayad ko dito. Almost 3,000 pesos ang ginastos namin dito para lang makauwi ako sa probinsya. At syempre worth it din itong flight na to dahil kahit medyo pricey na ang pamasahe or ticket, nag-enjoy naman din ako dahil sa edad kong to first time ko lang talaga mag-experience mag-isa mag-travel. Kaya sa mga first timer dyan na hindi pa nasusubukan itong magbiyahe mag-isa, isipin nyo lang na nag-enjoy lang kayo. Isipin nyo lang na nagagala lang kayo sa mall, ganun lang kadali. So, pagbaba ko pa lang sa eroplano, sobrang init na sa labas. At grabe pagbaba ko pa lang sa eroplano, naaamoy ko na agad yung damo. Unbelievable talaga ng time na yan. At syempre marami pa akong share sa inyo kaya abangan nyo lang ang part 2. Hi, umagang kay ganda. Pagkadilat pa lang ng iyong mata, naririnig mo na ang ibong kumakanta. Paligid ko ay puno ng katahimikan at napakalayo sa maingay. Bagamat ang signal ay mahina, ay hirap nang makita. Wow. Yes, napakaganda ng paligid dito. Pero grabe, mapapatulog ka na lang. Nung time na yun, sinamahan ko yung tito ko para lang maayos yung wifi. Para naman daw kahit sa bahay lang ako, meron naman akong libangan. Nung time na yun, napababa kami muna sa bayan. At saktong August 1 ng time na yan, meron ditong nagaganap na event or pista sa bayang ito. Sabi mga kamigo, kung hindi ka talaga marunong magbisaya dito, mahirap makipag-communicate sa mga tao dito. Kaya kung hindi ka marunong magbisaya, humanap ka muna ng kaibigan mong magaling magtagalog at magbisaya. Pero don't worry mga kaamigo, dahil may iba naman dito mga Bisaya people din na kaya naman din nilang mag-adjust o magtagalog. Pero depende kung may mamimit ka. Kaya mga kaamigo, kahit okay na yung wifi namin, napakahirap talaga maghanap ng signal dito. Kaya pinuntahan ko na lang yung baka ni Lola at inawakan ito at buti na lang mabait itong baka na to. Siyempre itong aso ni Lola, grabe. Ultimo kanin na hinaluan ng tubig, ikakainin na. Walang pili-pili itong aso. Goods na goods to. Dahil doon, napatikok na lang ako. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you would do what I do. If it's a camera up in here, then I best like I just click on YouTube. Cause if you're on your mouth. Pagkagising ko na ng umaga, nakita ko nga si Lola na naghahanda ng pagkain para sa baboy. Dahil ng time na yun is namamadali na nga kami para pumunta sa kapilya para magsimba. Dahil ng time na yun is mapalapit na rin ang pesta, todo pakain ni Lola ang mga baboy para mas madagdagan pa yung taba nito. At syempre para siksik ang laman at ang taba ng baboy na. At ayan na, pabihis na nga si Kuis para pumunta na nga sa simbahan dahil halos malilit na nga kami that time na yan. At nung nakarating na kami ni Lola sa kapilya, ang kapilya ay parang kaka-renovate lang dahil sobrang ganda at bagong pintura pa yung mga paligid nito. At syempre nakakamiss din dahil ngayon ako makakapasok nito sa tinatagan-tagan ba naman ang hindi punta dito. Pagpasok ka namin, nangangalate na yung misa At syempre bilang isang Katoliko, tumanggap din ako ng ostia at ako itaimtim na nanalangin dahil safe ang pagdating ko dito sa probinsya. At syempre sinama ko na rin ang aking health. At ang pangalan pala ng kapilyang ito ay ang San Roque, na kung saan ito ang kadalasang pinupuntahan ng mga mamamayan dito, syempre sa baryong ito. Kaya ayun, nung natapos ang simba, napagala ako dito sa elementary school na to, na kung saan
saan dito ako nag-grade 2 transferring. At syempre pagpasok ko pa lang, yung mga ibang classroom doon is nag-iba na talaga at nire-renovate na talaga nila. Grabe talaga yung mga pagka-renovate nila, napakaganda. Grabe mga kamigo, kung taga-probinsya ka lang talaga, medyo relate ka talaga sa mga amoy nito. Kasi nung pagpasok ko talaga, naalala ko talaga nung mga grade 2 pa ako. Yung amoy ng damo talaga, dun talaga yung nakaka-nostalgic talaga sa lahat. At syempre mga kamigo, marami pa akong share sa inyo. Abangan nyo lang ang next video at follow na. Naku, sa wakas makakapunta na naman ako sa lugar na to. Paano halos isang dekada or 10 years na kung hindi nakakapunta sa lugar na to. Kaya ayun, opportunity ko nang mapuntahan ulit tong lugar na to. So totoo lang. At ito na nga sinasamahan ko na nga si Lola dahil may bibilhin nga kami. Dahil si Lola ang inassign para bumili ng mga decoration sa darating na event dito sa aming baryo sa Hasaan. At ayun na nga, sumakay nga kami ng Muntika papuntang Oroqueta City para bumili ng mga gamit or decorations na i-decorate doon sa kapilya para sa event na magaganap noong August 9 lang. At syempre bumili nga si Lola ng bulaklak at halos pakyawin na nga ni Lola yung mga bulaklak doon. At syempre mga kaamigo, dito lang yan sa Oroqueta. Actually sobrang ganda talaga rin dito sa Oroqueta. Legit loads. Mga kaamigo, akala ko ang bibili ni Lola is isa lang or dalawa. Yun pala, yung kalaate ng buong hilera ng mga bulaklak is binili ni Lola. Syempre nagulat din ako dahil madami pala yung binili ni Lola. At pagkatapos nun ay namiretso muna kami sa grocery store na malapit lang din sa pinagbilhan namin ng bulaklak para namin sa gagamitin namin sa paparating na piyesta. Kaya napupunta kami saglit sa grocery store. Tapos biglang nauhaw ang person. Dahil mainit at may hina rin ng aircon doon sa loob ng grocery store. So yun na nga, nakasakay na nga kami sa multi-cab. Grabe, napakahirap pumasok yung mga bulaklak na pinamili namin. At buti na lang, safe naman din namin tong naidala sa kapilya. Yun lang, bye. Ganito pala nila inaano yung mga bigas. Alam mo ba yung bigas na sinasaing mo, yung kinakain mo ngayon o mamaya o kaganina, dumaan sa ganitong mga proseso. Yes, ganyan nila inaano yung mga bigas. Kasi sa unang part, syempre tatanim talaga nila yung palay, lalagyan ng pataba, at syempre lagay itong nasa tubig, wag lang sumobra. And also, it takes 3 months bago ito i-harvest. Syempre, tatanggalin yung palay isa-isa sa mga sanga nito. Tulad ng napapanood nyo sa inyong screen. Grabe, kung nandyan ka lang talaga, sobrang init. Kaya kung nakikita mo sila balot na balot. Kung mga kaamigo, dyan ako nadaling mangitim. Kasi nakalimutan ko palang isuot yung jacket ko. Kaya kung alam mong babad ka sa araw, dapat mong suot ka ng jacket or dapat balot na balot ka. Kaya nung natapos na, halos 10 sako ang naipon nila tatay at lola. At ang isang sako daw nito ay dinala dito para hindi na daw bayaran nila lola ang tracer machine sa pagre-rent nito. Yung tracer machine, yun yung nakita nyo kaganina na hinihiwalay isa-isa yung mga palay. At dito na mapupunta yung process para gawin na talagang bigas yung palay. Balik gagamitin ito ng machine na tinatawag na rice milling machine, kung saan yung palay ay ginigiling para ihiwalay yung mga dilaw-dilaw nito na nakabalot sa palay. O kumbaga binabalatan ito para yung palay is maging bigas na. At syempre pwede nang masaing, di ba? At syempre bago yun isa lang sa rice milling machine, pinapaarawan talaga yung mga palay para daw tumigas at kailangan daw nitong babad sa initan. Dahil doon marami pa akong share sa inyo, kaya abangan nyo lang ang part 2. Tara, samahan nyo naman ako maggala for today's video. At ito na nga mga kamigo, sinamahan ko nga si Lola para bumaba, para pumunta sa kanilang palayan. Dahil nung nakarang araw lang nung tinitik ko tong video na ito, ay natapos nang itanim yung mga palay. At syempre nalagyan na rin ng tubig. At ngayon ito na yung start para i-maintain ang health ng palay. At ito nung pagpasok ko na sa kanilang palayan, grabe, napakagandang tignan yung mga tanawin. Talagang mapapahayahay ka talaga sa buhay. Kasi sobrang ganda ng quality ng hangin dito. Pero hindi ka lang basta-basta maghahayahay dahil ang buhay dito ay mahirap. Ito na nga, pa naglalakad ako, nakita ko na nga si lolo tatay na may hawak ng itim na timba at nakasuot ng sombrero. At ang ginagawa pala ni tatay ay nilalagyan ng fertilizer yung mga palay para ma-maintain nga ang healthy nito. Kaya ang lolo tatay ko ay hindi lang basta hayay sa buhay. At syempre kumakayo din para may makain. Syempre masarap talagang manirahan sa probinsya talaga, sa totoo lang. At syempre para magkaroon ka ng pera, kailangan mo talagang kumayod, but not discouraging you. Pero totoo talaga itong nangyayari sa mga residente dito. Mostly sa lola ko. Kaya kahit minsan yung iba dyan na nahihirapan na sa buhay, pinipilit talaga nilang maging masaya. And also, bali ganyan ang itsura ng buong palayan nila lola. At nung nakita ko nga sa lolo tatay na may pinupuntahan, ay agad ko siyang sinamahan. Grabe, first time ko lang talaga maglakad ng ganito talaga. Sobrang daming mga laman, tsaka mga dumidikit sa mukha. Tsaka isa pa dito mga kamigo, sobrang kati talaga. Kaya dapat talaga nagsuot talaga ako ng pantalon ng time na to. Kasi mapapakamot ka lang talaga sa binti mo sa sobrang kati ng mga halaman dito. At ang ginawa nga pala ni lolo tata ay nilipat niya yung mga kalabaw sa ibang lugar naman na kung saan ay marami ding mga damo. Dahil mo sa mga kalabaw, yun din yung mga kinakain nila. At minsan inililipat din ito sa sapa para doon din sila magbabad. Para cool. At ayan na nga, piyesta na nga sa probinsya. At syempre hindi magpapahuli ang lechong baboy. At syempre nilinisan na nga ito bago ihawin. At dahil doon napapunta muna ako sa lugar na to, kasi bago i-prepare yung baboy, napanood muna ako dito. At ngayon ko lang din nalaman na meron din palang pa-racing dito sa barangay namin. Grabe, sobrang alikabukan dito na halos zero visibility na. Kaya yun, napatakip na lang dali ako ng ilong ko. Ako almost 5 years na rin halos hindi ako nakakapunta dito sa probinsya. 5 years nakalipas, meron palang ganito. Tara na, pinapakindaban na nga yung dahon ng saging para sa gagawing homemade suman na ihanda sa piyesta. Naku, every piyesta talaga dito mga kaamigo. Halos lahat ng kamag-anak kakilala ni Lola inadalo dito para lang makikain at matikman
naman ang traditional na inahanda tuwing piyesta, ang lechon. Guys, grabe ba? Nako, alam ko takam na kayo dyan. Kasi grabe, napaka-crispy niyan talaga. Kaya sa mga lechon lovers dyan, ano na? Kung naka-crave ka, comment ka nga. O diba, sobrang crispy. Ayun nga, tinatad na nga yung baboy para ibahagi din sa mga ibang mga bisita. At syempre hindi ko magpapatalo dahil napatikim din ako. First bite, napaka-oily agad. At syempre napakasarap din kung isasawsaw mo yan sa Mang Tomas. Ish, ang sarap. By that time talaga napakadami ding mga taong dumadaan sa bahay ng lola ko. Kaya ayun, nung kumagat na yung dilim, sinamahan ako ng mga pinsan ko na makipag-disco dito sa barangay hall. Akala ko ang disco for adults only. Tsaka mababata man o matanda, allowed pala dito. Ayun na nga, kasama ko ngayon mga pinsan ko. Grabe, ang gagaling nilang sumayaw dito. Talong-talong na ako. Hindi ko naman kasi talent yan eh. Pero kung waring sayo na lang ako. Grabe, ito yung pinakamasaya na fiesta experience na naranasan ko sa buong buhay ko. Grabe. Ligong-ligo ka na ba? Kasi ako ligong-ligo na rin. Kasama ko nga pala si lola, si tatay, tsaka yung tito ko para pumunta sa dagat. Kasi kakatapos ko ng piyesta, syempre gusto ko rin maligo sa dagat at masubukan. Kaya nga ang destination namin is dagat. Pero yung pagdaan namin dito sa may ilog, grabe, ang dami din palang naliligo dito. Pero nilagpasan mo muna namin yan dahil dagat na ang destination namin. At ayun na nga, nagbiyahe na nga kami ng 4.5 kilometers simula sa bahay ng lola ko hanggang doon. Grabe, alam na. Kaya yun, napahanap mo na kami na maiinom namin soft drinks. Syempre di naman pwedeng maligo sa dagat kung walang soft drinks, diba? Pero mahanapan yung lola ko, pupunta muna kami malapit sa City Hall para bumili ng coke. At ayun na nga, pinagpatuloy na namin yung biyahe namin hanggang sa makapunta na nga kami dito. Punta mo pa lang dito, nakikita mo na agad yung view ng dagat. May mga cottage pa pala dito. Kaya yun, hindi lang yun yung pinakita ko, napakadami pang view. Wait lang, kasi yun ko lang nalaman na meron din pala ditong ganito. Ang tawag pala dito is bahong. Nakomuli, meron din dito sa amin dito sa Cavite. Pero ang tawag ay tahong, ay doon naman eh bahong. Kaya yun, napatikim ako at napasawsaw dito sa sawsawan nila. Grabe, napakasarap naman ito. Masunod ako may sili. Kaya yun, napag-alam mo muna ako dito at ngayon ko lang nalaman na tourist spot din pala itong lugar na to. At also dito lang talaga yung sa Lupisay na. Kaya yun, tinawag ako ng lola ko at napakain kami ng napakasarap na hinanda ni tatay. At pagkatapos nga nun, naging malikot mo muna ako at ginagala tong lugar na to. Tapos silong muna kami saglit dito sa cottage. Grabe, napakaganda nito. Hindi ko lang kung magkano yung renta dahil nakikisilong lang kami. At pagsapit na nga ng hapon, wala ko ang nakita si tatay at saka yung tito ko na kumakain ng kinilaw. At grabe, sa buong buhay ko ngayon ko lang matitikman to. At ito nga ay ang jellyfish. Sorry, hindi ko napakita sa camera. Pero ito yung pinaka-weirdest na nakain ko talaga. Kaya nakaka-enjoy talaga ang araw na to. Sulit! Ito na nga, nakita ko na nga si tatay naglilinis ng manok. Tinatanggalan pa yung mga lamang loob. Kaya agad na akong nagtatad ng sibuyas at syempre ng bawang dahil sinabihan ko nga si tatay na lulutuan ko sila ng adobo. Dahil hilig ko rin magluto ng adobong manok. So syempre sasampulan ko din si lola at si tatay. At syempre nilinisan ko muna yung mesa sabay. Timplahan ko na nga ng toyo at suka itong manok na to. Para naman maglasa syempre. Sabay naglagay na rin ako ng kalamansi. Sayang, lalagyan ko rin sana ng paminta kaso wala daw silang available. At syempre hinimas-himas ko muna to para dumikit yung mga lasa. At syempre para sumarap pagluluto na at syempre tinakpan ko muna para mamarinate for 30 minutes. Sabay naglagay ako ng mantika sa mainit na kwali. Sabay sinahog ko na nga ang bawang at sibuyas. At naluto ko nga ito until mag-golden brown para mas lumasa ito. At sabay nilagay ko na nga yung mga manok na minarinate ko ng 30 minutes. At sabay hinalo ko ulit dahil para maging maayos ang luto talaga ng manok na to. At syempre dito ay gumagamit talaga kami ng kahoy as fuel kasi sanay pa naman ako magluto sa stove. Kaya yun, nagpapatulong na ako kay lola para mas stabilize yung apoy. Kasi minsan na malakas yung apoy, minsan mahina, di ba? Sabay naglagay kami ng konting tubig para hindi masunog yung manok dahil hindi pa nga luto. At ayan na, unti-unti na nga naluluto yung manok. Kaya naglagay ako ng asukal dito ng 2 kutsara lang at ng tubig. Sabay hinahalo-halo ko para maging maayos naman. At syempre pagkatapos nga nun, inilagyan ko nga ng ketchup dito. Syempre gawa-gawa ko lang din yan. Bala nyo, may iba din gumagawa ng ganyan. At syempre hinalo-halo ko ulit hanggang sa magdikit ang lasa. At nag-take na naman ako ng ilang minuto. Sabay nagsuggest yung lola ko na maglagay ng bell pepper kasi napakarami talagang bell pepper ni lola sa kanyang bahay sa likod. Kaya ayun, chinek ko na grabe, napakabango ng amoy niya. At ito na nga ang finished product, ang adobong native na manok. Comment kang anong masasabi mo dyan. Kinabukasan na nga pala ang flight nung tinitake ko ang video na ito, nag-request ako kay lolo tatay na pumunta kami dun sa may ilog. Kasi nga gusto ko nga maligo doon sa lugar na yon. Bali halos 2 kilometro lang ang layo sa mula ng bahay ng lola ko hanggang doon sa ilog. Kaya pumunta kami ni tatay ng maaga doon sa ilog dahil marami talagang taong pumupunta doon para maligo at syempre para maglaba. At nung dumating na nga kami dito sa may ilog, buti na nakukunli talaga yung mga tao at hindi pa gaanong crowded dahil crowded talaga dito mga kaamigo. At nung pagdating nga namin dito medyo mababaw-babaw nga yung ilog kasi if ever na nag-ulan ng malakas malakas din ang agos ng tubig dyan sa may ilog. Kaya ayun, excited na nga akong maligo at nakaka-enjoy din tingnan yung paligid. At nung pagbaba ko nga sa ilog sobrang lamig nga ng tubig. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng tubig talaga, grabe. Nung time na yun maaga pa, so syempre sobrang lamig talaga ng tubig dyan. Yung tipong halos giginawin ko na sa sobrang lamig dyan. Kaya ayun, dahan-dahan akong bumaba at dahan-dahan kong binababad yung katawan ko kasi baka mamaya mabigla yung katawan ko, diba? Kaya habang ini-edit ko tong video na ito nakakamiss talaga yung probinsya. Kaya pag uwi
nito, matik na magkakaroon ako ng vacation hangover nito. Kaya ayun, hindi ko muna gaano nilulubog yung katawan ko dahil baka mabibigla nga ako. At napansin ko na napakadami ding bato dito na pwede mong gawing panghilo sa katawan mo kung trip mo ha. Kaya ayun, naghanap na ako ng pwesto na kung saan ay medyo malalim-lalim kasi medyo nasasanay na yung katawan ko sa lamig eh. Kaya ayun, after 30 minutes ay umahon na agad ako sa ilog kasi magtatanghali na rin. At sa pagkakalam ko ay hindi pa ako nakapag-almusal noong time na yan. Kaya ayun, nagselfie na kami ni lolo at tatay. At ayun na nga, uuwi na nga ako dahil almost 20 days nga ako dito sa probinsya at uuwi na nga ako pa Manila. Dahil malapit na nga ang pasukan kaya babalik na nga ulit ako dito sa Manila at magbibiyahe pa tong Cavite. Kaya ayun, doble-doble na naman yung susuotin ko kasi yan din yung sinuot ko nung umuwi din ako sa probinsya. Kaya ayun, susuot na nga ako ng medyas din, papaalis na nga kami. Dahil ihatid nga lang nila ako doon lang sa bus stop. Sasakay ng bus within 1 hour patungong Ozamis. Grabe amigo, that time talaga nakakamiss talaga kung uuwi na talaga ako dito sa Manila. Tsaka nakakamiss din talaga yung fresh air. Kaya pag may budget, ibabalik ulit ako dito. Kaya ayun, sumakay na nga kami ng motor. Bale si Lolo, si Lola, at si Tito ang magdadrop sa akin papunta doon sa may bus stop. Sa totoo lang, isang buwan na talaga tong video na to. Ngayon ko lang tong na-upload. Mag-goodbye muna ako dito sa baryong to. At mag-see you soon. Kasi bihira lang talaga akong pumunta dito. Every 5 years na naman. Kaya ayun pagpunta namin dito sa bus stop, bumaba na nga ako. At maghihintay nga ako ng bus. Dumating na nga yung bus na hinihintay ko. Napatungong Cagayan na madadaanan ng Ozamis. Ibang expectation ng bus ko to, sobrang bilis magpatakbo. Kaya napatumbad na lang ako. Grabe ang wheel ng bus na to, sobrang bilis magpatakbo. Tipong pagliliko tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Buti na lang safe naman din yung travel ko. Ayun, in-enjoy ko muna yung view. Kasi pag landing sa Manila, puro buildings na naman yung makikita mo. At syempre bumili muna ako ng pasalubong para kay mama, kay papa, at kay bunso. At nasa bus station din ako ng Ozamis nung time na yan. At nandito rin pala yung tito ko para ihatid ako doon sa may Ozamis airport. Dahil mga kami ko nandito lumaki si papa dito sa Ozamis. Syempre kasama ang kapatid ni papa, kasama na rin dito ang tito ko na naghatid sa akin. Kaya ayun, habang may time pa pinalibot muna ako ng tito ko dito sa may syudad ng Ozamis. Grabe, napakalinis dito sa Ozamis mga kamigo. Kung pamilyar kayo dito, ay napadaan kami dito sa Berhen sa Kuta, na kung saan malapit din pala yung pier dito. Actually, magsisindi sana ako ng kandila doon. Kaso nag-aalala ko dahil baka alas 12 nga na ng tanghali yung boarding time nito. Next time, gagawin ko yon. At ayun na nga, nakamunta na nga kami dito sa airport at pipili na lang para pumunta sa boarding area. Actually, nung pag-uwi ko doon sa probinsya, at pagbalik dito sa Manila, grabe mga kamigo, nakaramdam talaga ako ng kabanyan. Isipin nyo, ako lang naman mag-isa tapos sa edad ko to. At naalala ko nga sinabi ni Papa na chillax lang daw. Parang naggagala ka lang daw. Hindi, sige, yun na lang yung inisip ko. Kaya yun, may isang flight ng pa-Manila din. Pero ibang aeroplano naman yung sasakyan namin. Actually mga kamigo, marunong naman din ako magbisaya, so wala din magiging problema. At buti na lang may nakilala din ako dito. Pamamanina rin na same din kami ng aeroplano sasakyan. Buti na lang kinausap ko siya kahit papaano may nalaman akong panibagong idea about sa airport at aeroplano. At ayun na nga, dumating na nga isang aeroplano na sasakyan namin. Pipila na nga kami para makasakay na sa aeroplano. At ayun na nga, naghahanda na rin ako maglakad papunta doon sa gate. At ayun na nga, ready to ride na nga ako. Kailangan ko munang mabidyuhan yung buong airport nito Grabe ngiting-ngiti si Kuis. Grabe mga kamigo, parang feel ko nasa bahay pa ako ng lola ko. Sa totoo ng mga kamigo, pag uwi ko na to, magkakaroon ako ng vacation ng over nito. Kaya umakit na nga ako sa aeroplano. Grabe, nakakabingi yung aeroplano dito At napakarami din palang pasahero sa aeroplano dito. Kaya mapapahintay ka na lang talaga. Pasok ko parang sa aeroplano, halo-halo ng emosyon ko Excited na, kinakabahan. Syempre mamimiss si lola tsaka si tatay. At syempre mamimiss yung lugar na to. Grabe, yung seat ko nyo nasa pangatlo. Di ko tuloy solo yung bintana. At buto na lang kahit paano nakukuhaan ko pa rin ng footage yung labas. Kaya nung lumanding na kami dito sa Manila, nagbungan na agad yung mga buildings. Kaya iyan, hatid na nga kami ng bus papuntang airport kasi malayo yung aeroplano. Hello there mga kamigos, ang dami kong fans Ilan kaya to? Sa totoo lang, makikipag-selfie sana ako sa piloto ng aeroplano Kaso busy daw. Kaya ayun susunduin na nga ako ni Papa. Grabe mga kamigo, napaka-worthy talaga ng travel na to.